nagbabalik po tayo mula pa rin dito sa Barangay Binaliw dito sa Cebu City kung saan nga naganap yung malagim na pagguho ng bundok ng basura o yung landfill dito po noong January 8. Sa mga sandali pong ito ay makikita natin na tuloy-tuloy po yung paghahakot ng mga truck na ito ng mga debris o yung mga malalaking mga bakal na naipon na rito mula po ito doon sa ground zero. At kailangan na po siyang hakutin gamit-gamit yung mga specialized equipment dahil nga po lubhang delikado na rin. No? Kung makikita ninyo parang bundok na rin ng mga debris itong inilipat mula dun sa ground zero. At syempre, delikado dahil ito kalsada lamang po itong gilid. Makikita natin, dinadaanan lang po ito ng mga pedestrian at mga motorista. Kaya posible rin pong maging delikado yan, lalo po't inaasahan na magkakaroon ng mga masamang panahon, pinaghahandaan na rin po yan ng lokal na pamahalaan. And of course, kahit open space po rito, talagang naamoy na yung masangsang na amoy hanggang dito. Kaya naglalagay na rin po ng lime dun sa lugar para mabawasan yung di kaaya-ayang amoy at gayon din po ay maiwasan yung biological and respiratory hazards na maaaring idulot din po nito sa mga residente at maging dun sa mga rescuer. Sa punto pong ito, makakausap po natin si Fritz Valiente. Siya po ang isa sa mga nakasurvive mula dun sa pagguho nung January 8. Magandang umaga sa iyo, Fritz. Magandang umaga po, ma'am. Sige, harap lang tayo rito. Una sa lahat, gusto kong itanong, ano ba ang ginagawa mo dun sa lugar na yon nung mangyari yung pagguho? Bakit ka nandun? At ano yung mga obserbasyon mo bago mangyari yung pagguho? Naka-ano kasi ako, ma'am, naka-assign po ako doon sa second floor ng building kasi, ma'am. Nasa office ako noon, nung mga panahong iyon. May napansin ka ba bago mangyari yung pagguho? Yung pag ano lang talaga, yung pagyanig, yung biglang pagyanig ng building. Tapos buti na lang talaga, ma'am, naka-react pa ako. Nakadapa pa ako sa ilalim ng lamesa ko. Yun siguro yung dahilan na nakasurvive ako. Oo. Isa ka sa mga natrap no sa guho. Paano ka nakasurvive? Nabanggit mo rin kanina sa akin na nagkukwento ka na nasilip mo dun sa lamin na parang nakita mo yung biglang pagguho. Paano ka nakasurvive? Yung lang yun, ma'am, yung naghintay lang talaga ako ng tulong kasi hindi na ako makaalis sa pwesto ko kasi naipit na yung paa ko. Natabunan na ng gumuhong building. Gaano katindi yung naramdaman mong pagdagan? Sobrang ma'am, sobrang talaga, ma'am. Yung Mabigat ba? mabigat talaga, ma'am. Oo. Yung sobrang sikip na ng yung spasyo ko. Yung Buti nakakahinga ka pa. Opo, ma'am. Yung Oo. kabilang kamay ko lang nga yung nakagalaw kasi yung ditong side wala na. Hindi na paralyze na. So ang mga tinamo mong sugat dito, may binanggit ka na sige nga ikwento mo. Dito, ma'am, may tahi ito dito, ma'am. 4, tsaka dito 2, 6 lahat. Then dito may sugat din ako dito. Tapos itong paa ko namamaga pa, ma'am. Yan, ano ba yung dumagan dyan? Alam mo pa? Yung sabi nila, ma'am, yung water dispenser daw, hindi ko din alam kung ano yung nakapato pa sa water dispenser kasi yung tumulong sa akin, sabi niya sobrang bigat daw ng nung nakapatong sa akin kaya hindi niya mabuhat. Gaano kabilis yung mga pangyayari nung bago ka madaganan? Nasa mga 2 to 3 seconds lang, ma'am. Sobrang bilis talaga yung paglagasa yung parang isang pilik mata lang. Oo. Paano ka ngayon bumabangon dahil nalaman ko rin po mga kapuso, 3 po sa kanya mga pinsan ay kabilang po sa mga nasawi. Tatag lang talaga ng loob. Tapos panalangin sa Panginoon kasi sobrang thankful ako kasi nakasurvive pa ako sa dinami-dami namin doon sa building. Ilan na kami nakasurvive. Sobrang laking pasalamat ko. Second life na talaga. Second life, oo. May panawagan ka ba sa mga kinauukulan at maging dito rin sa kumpanya na yung pinagtatrabahuhan? Sana maging leksyon ito, maging aral itong trahedyang ito kasi lalo na sa sa basura. Dapat talaga maging responsable tayo sa sa basura natin para kagaya ngayon, ilang taon lang ito nag-operate na itong landfill na ito. Ganyan grabe yung basura na natanggap dito sa area na to. 2023 ka nagsimula rito? 2029, ma'am. 20, okay. Mga magsi 7 years pa lang itong basura na to, ma'am. Alright. Ganyan
kabundok yung basura, lalo na. Kaya Sige. Patuloy kaming mananalangin para sa iyo at sa mga kaanak mo at kami rin ay nakikiramay dahil nawalan ka ng mga kaanak. maraming salamat. Salamat, maraming pong salamat. Ang aking pong nakapanayam ngayong umaga ay si Fritz Valiente, isa po sa mga nakasurvive sa naturang pagguho. Balik po muna sa studio. Dobleng peligro ang posibleng harapin ng mga taga-Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon at inaasahang masamang panahong dala ng Bagyong Ada. Live mula sa Draga Albay, may unang balita si Ian Cruz. Ian. Yes, Igan, nakataas na nga ang wind signal number 1 sa timog silangang bahagi ng Albay. Kaya nga man, Igan, ngayon ay ramdam na natin ang ihip ng hangin. Sa ngayon, Igan, nakikita pa natin ang magandang shape nitong Mayon volcano, pero inaasahan din natin na may mga tatakip na ulap dyan. Kaninang madaling araw, Igan, bago nagliwanag ay nagpakita pa nga ng aktibidad ang Bulkang Mayon. Patuloy na nasa alert level 3 ang bulkan dahil nga sa mga aktibidad nito gaya ng pag-agos ng pyroclastic materials at rockfall. Sa anunsyo naman ng Public Information Office ng Albay, may direktiba na mula kay Governor Noel Rosal na suspindido mo ng face-to-face classes sa lahat ng antas dito sa Albay bukas, Biyernes, dahil sa inaasahan nga na malakas na ulan dahil sa Bagyong Ada hanggang sa weekend na yan. Ibig sabihin, lipat muna sa alternative learning mode ang mga mag-aaral. Inatasan na rin ang mga LGU na tiyaking mailikas ang mga nasa vulnerable areas, lalo na ang mga lugar na may potensyal na magka-lahar flow. Kaya naman dalawang hamon, Igan, ang kinakaharap ng mga residente rito. Patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kaya maaaring itaas pa sa alert level 4 ang status ng bulkan. Ang Bagyong Ada na maaari namang mag-trigger ng lahar flow kung malakas ang ulan gaya sa bayan ng Ginobatan. Kaya inaasahan na ng kanilang alkalde na si Ann Onghoko na mas darami pa ang kanilang evacuees. Nung una, may 4 na pamilya lang na lumikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone, pero umakyat na ito sa 23 families o 83 individuals nang lumikas ang mga nasa extended danger zone na 7 to 8 kilometer radius nang makaranas nga ng ashfall na hindi na kinaya ng ilang residente. Sakaling itaas naman sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon, halos 12,000 na individuals ang kailangang ilikas sa bayan ng Ginobatan. Kapag kasi malakas ang ulan, aagos ang lahar. Posibleng malubog ang daanan sa Maninila Gully, malulubog at masisira rin ang daan pati na ang naroon sa Masarawag Gully, kaya na-isolate ang ilang barangay. Kaya nais ng munisipyo na ilikas na ang mga nasa barangay Maninila ngayong nagbabanta ang Bagyong Ada. Lumikas din ang ilang nakatira sa bahagi ng Ginobatan Mayon Road dahil may tumatagos ding lahar doon kapag napupuno nga ang Masarawag Gully. Wala ring makadaang sasakyan dahil sa tubig na may kasama pang malakas na buhangin. At Igan, ang sabi sa atin ng alkalde ng Ginobatan ay magsasagawa na nga sila ng pre-disaster risk assessment ngayong araw at sisikapin na rin nilang mailikas ang mga residente doon nga sa mga area na posibleng magkaroon ng lahar flow. Yan muna ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz. Ingat. Ngayong araw, January 15, ang sinabing petsa ni Senadora Amy Marcos na may mga makakasuhan pa kaugnay sa flood control projects. Sinabi rin niya noon na pinipigilan daw ang mga senador kapag magbabanggit ng matataas opisyal, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez. Hamon ngayon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson kay Senadora Marcos dumalo sa pagdinig at doon maglatag ng mga ebidensya. May unang balita, si Mark Salazar. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control projects, isa sa mga gustong mabigyang linaw ni Senador Panfilo Lacson ang nasagap niyang pagbili umano ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa Makati. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Lacson, may inaayos siyang pulong kasama ang dating may-ari ng property at naghayag daw ito ng kahandaang tumestigo. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale
If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. Ang abogado ni Romualdez itinangging sangkot ang dating House Speaker sa naturang transaksyon. Ni minsan ay hindi raw nakapulong ni Romualdez ang mga Diskaya na nakilala lang niya sa mga ulat ng media. Ipinunto rin ng abogado ni Romualdez ang dati nang sinabi ni Curly Diskaya na wala siyang direktang transaksyon kay Romualdez at nine-name drop lang umano ng ibang tao ang dating House Speaker nang hindi niya nalalaman. The claim in the report about using the Discayas as a front in a property purchase is outright baseless. Representative Martin Romualdez respects institutional processes and is confident that any fair and evidence-based inquiry will ultimately prove him right. Hinimok din ni Lacson si Senator Amy Marcos na sumipot sa pagdinig sa Lunes. Doon daw siya maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan sa halip na maliitin ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Sinagot din ni Lacson ang patutsada ni Senator Marcos na magsabunatan na lang sila. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Tugon naman ng senadora sa isang Facebook post, hindi naman niya tinawag na bakla si Lacson. Wala rin daw masama sa pagiging bakla at sa pag-enhance ng kahit ano para sa sarili. Hihibayin din sa pagdinig sa Lunes ang Cabral Files o ang sinasabing listahan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na mga mambabatas na may mga proyektong pinaglaanan ng budget ng DPWH. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ayon kay Lacson, nag-reach out sa kanya si Batangas Representative Leandro Leviste na unang nagsapubliko ng Cabral Files. Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senadora Loren Legarda, Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? sinisikap naming makuha ang panig ni Leviste. Sa Lunes din inaasahang maglalabas ng warrant ang Senado kung hindi pa sisipot sa subpoena sina dating Congressman Zaldico at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ani Lacson, iimbestigahan ng komite ang impormasyong sadya o manong iniligaw ni Bunoan ng Malacanang sa issue ng flood control projects sa pamamagitan ng pagsusumite ng maling grid coordinates ng mga proyekto. Niloko niya si Pangulo. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Sinisikap naming makuha ang panig ni Bunoan.
Patuloy naman ang paghahanap ng PNP Highway Patrol Group sa mga sasakyang iniuugnay kay dating Congressman Ko na hindi nila nakuha sa raid sa kondo sa Taguig noong January 8. Ayon sa HPG, ang nakarating daw na intel information sa kanila, may kontrabando sa loob ng mga sasakyang inalarma sa LTO. Ang report kasi sa amin na mga firearms. Pero obviously wala namang firearms doon. Siguro sa ibang mga kasi hindi lang naman yung 4 ang hinahanap namin yung iba pa baka nandoon. Kabilang sa hinahanap ang isang sasakyang subject ng warrant of seizure and detention at 10 sasakyang nakaalarma sa LTO. Sa 4 na sasakyang nakaalarma na kinumpiska sa raid nung nakaraang linggo, 2 lang daw ang nasa Vehicle Management Information System o VMIS ng HPG. Na-establish na namin kung sino yung mga may-ari and we're going deeper doon sa verifications. So nagpo-pull out records na kami doon sa mga other documents. Bagamat nasa VMIS ang 2 sa 4 na sasakyang nakaalarma, hindi pa naman daw lumalapit sa kanila ang nakarehistrong may-ari ng mga ito. Sa isang dokumentong ipinasilip ng isang source sa GMA Integrated News, isang Ferrari at isang Lexus ang nakarehistro sa magkahiwalay na individual. Pero karamihan sa mga hinahanap na sasakyan ay nakarehistro sa ilalim ng mga korporasyon na may kaugnayan kay Zaldico. Sinusubukan naming makuha ang panig ng abogado ni Ko. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News. Hihiling ng whole departure order ang Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si Atong Ang na lang ang hindi pa naaaresto sa 18 akusado kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. May unang balita si John Consulta. Mag-aalas 2 ng hapon na magtungo ang PNP-CIDG sa address ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Pasig City para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court. Noong una, hindi agad pinapasok sa nasabing bahay ang mga tauhan ng CIDG. Ito warrant of arrest. We will implement it whether you like it or not. Guard. We'll be giving them 10 minutes. Kung ayaw nila tayong pagbuksan, i-implement natin yung warrant of arrest. Pati sila aarestuhin namin. Maya-maya, naglatag na ng hagdan ang mga pulis. Palapasin mo na ulit. Ilang sandali pa, dumating ang isang nagpakilalang abogado ni Ang. Attorney Acosta. Ma'am? Yes po. Ma'am? Yes po. Colonel Giagi from CID. Hold on. Can I just come in first before you go in? Please? Thank you. I hope we have an orderly conduct here, okay? Pagkalipas ng ilang minuto, Nagpakilala naman kami, maliwanag yung pakay namin. Dito yung registered address niya. Pinakita namin yung warrant of arrest. So, andito lang yung abogado nila. I'm giving them 10 minutes, sir. With or without their consent, papasukin ko. Dadalhin ko pati yung lawyer nila. Pati lahat ng tao na nasa loob for obstruction of justice. Sir, last 5 minutes po, ma'am. kalaunan, pumayag din ang abogado ni Ang na papasukin ang mga pulis. Meron naman tayong body-worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. All right, may I get a list of all who will be coming inside, please? And may we ask for the IDs also, please? Ma'am, pinapatagal lang natin ng ma'am. Hindi naman, I just want to Pag-i-implement make sure na everything is in order. Halos isang oras din sa loob ang 4 na pulis at isang taga-barangay, pero bigo silang matuntun si Ang. Gayunman, tinanggap ng abogado ni Ang warrant of arrest. Sa to say, wala po tayong nakita dito. Hinalughog po natin lahat ng pwede niyang pagtaguan, no? Mula sa basement up to the highest floor. Even yung rooftop is inakyat namin. So wala tayong nakita as to presence ni Charlie Atong Ang. Pinuntahan naman ng NBI ang umano'y farm ni Ang sa Lipa, Batangas. So meron kaming warrant of arrest dito ng issue ng Branch 26 na Santa Cruz Laguna para sa kay Charlie Chu Hai Ang alias Atong Ang. Una nilang pinasok ang isang malaking bahay sa may gate ng compound. Inisa-isa ang mga kwarto pero hindi nakita si Ang. Hindi rin siya nakita sa isang malaking gusali sa compound. Mahigit 30 hektarya ang lawak ng property ni Ang.
At sa pag-iikot ng mga ahente sa loob, nakita ang mga alagang panabong na manok, 2 helipad at malawak na open ground. Pero walang nakitang Atong Ang doon. Hindi bababa sa 4 na warrant of arrest ang inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court laban kay Atong Ang. Para yan sa isang kaso ng kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention. Kaugnay na pagkawala ng 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa arena na pagmamay-ari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Nakasaad sa mga warrant of arrest na walang bail ang mga kasong ito. Ipinaaresto na rin ang 17 iba pang kapwa-akusado ni Ang. 9 na pulis na dati nang nasa restrictive custody ng PNP ang itinurn over sa CIDG. Naaresto naman na ang 8 sibilyang co-accused na mga security personnel at empleyado sa sabungan ni Ang. Si Ang na lang ang hinahanap ng mga otoridad. Ayon sa DOJ, walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Hihilingin daw nila sa korte ang paglalabas ng whole departure order laban kay Ang. Nauna lang naglabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para mamonitor ang posibleng paglabas nito sa bansa. Tuloy naman ang malawakang manhunt operation ng pulisya. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Iginiit naman ng kampo ni Atong Ang na inosente ang negosyante at tinawag na premature o hilaw ang desisyon ng Santa Cruz RTC na ipaaresto siya. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ang na nagbase umano ang korte sa di kompleto at one-sided na impormasyong ibinigay ng DOJ nang di nila tinitingnan ang counter affidavits at ebidensya ng mga respondent. Labag-an nila ito sa konstitusyon at karapatan ni Ang. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para harangin ang arrest warrant. Ikinalulungkot nila na hinayaan ng DOJ na manipulahin sila ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Wala pa nilang pisikal na ebidensyang ipinipresenta at nagbase lang umano sa pahayag ni Patidongan. Sa mga kasong isinampa sa Santa Cruz, Laguna RTC, nakasaad na ang mga akusadong pribadong individual at mga police officers ay nagsabwatan para dukutin, ikulong at patayin ang mga biktima. Sa resolusyon ng prosecution panel kaugnay sa missing sabongeros, sinabing naipakita sa sworn affidavit ng mga kapatid na Patidongan na sa pagitan ng April 2021 hanggang January 2022, dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipa City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Ayon sa resolusyon ng DOJ, inakusahan ang mga nawawala na nandadaya sa sabong. May ilang eyewitness accounts daw na pagkatapan umano sa mga katawan ng mga sabongero sa Taal Lake. Sinasabing nasa 34 ang nawawalang sabongero mula 2021 hanggang 2022. May iba pang kaso na nakasampa sa Branch 29 ng San Pablo City, Laguna RTC at sa Lipa City, Batangas RTC. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, libo-libo po mga deboto ang lumahok sa Walk with Mary ngayong umaga. Rito rin po sa Cebu City bilang bahagi ng pagtutupad ng kapistahan ni Senyor Santo Niño. May unang balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, maayong buntag. Viva! Pete, Senyor! Mayong buntag, Maris og Pete, Senyor. 3 araw nga bago ang fiesta ni Senyor Santo Niño ay iginanap itong taunang Walk with Mary. Madaling araw pa lang nagsidatingan na sa Fuente Osmeña ang mga tao para sa taunang tradisyon tuwing fiesta. Dala nila ang mga imahe ng Senyor Santo Niño at Mahal na Birhen. Sa Walk with Mary, iprinuprosisyon ang imahe ng Birhen ng Guadalupe, ang patron ng Cebu, papunta sa Basilica Minore del Santo Niño para sa nalalapit na pista. Sinasamahan ng mga deboto si Maria sa paglalakbay. Napuno ang buong kahabaan ng Osmeña Boulevard ng mga nagpakita ng kanilang debosyon sa Birhen ng Guadalupe at sa Batang Jesus. Isa sa kanila, si Jennifer de la Serna na taga Talisay City. Taon-taon daw siyang sumasama sa prosesyon. Mas malalim daw ang kanyang debosyon ngayon, lalo't humaharap sa kabi-kabilang hamon ang Cebu. Isang Talisay City sa mga lugar na nakaranas ng malawakang pagbaha ng manalasa ang bagyong Tino noong November 4, 2025.
pasado alas 5 ng umaga nang isinagawa dito sa Basilica ang Misa de Traslasyon kung saan napuno ang loob at labas ng simbahan. Ang misa ang send-off ng mga imahe ng Birhen at ng Santo Niño para sa traslasyon papuntang Mandaue City. Ilang araw nga bago ang fluvial procession gaganapin din dito sa Cebu ngayong Sabado. Mag-alas 7 natapos ang misa dito sa Basilica Maris kung saan sinunod din itong traslasyon o paglilipat ng mga imahen mula dito sa Cebu City papuntang National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City. Sasalubungin ang mga imahen ng imahe ni St. Joseph kung saan mangyayari itong panagtagbo o ang pagpang-abot ng mga imahen ng Holy Family. Samantala dito sa Basilica, nagpapatuloy ngayon ang second mass para ngayong araw, ikawalong araw ng Novena Masses Maris. May 8 pang nalalabing misa para sa araw na ito. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.